Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Usap lang po tayo sandali dito sa balitang for sure ay alam nyo na pong lahat tungkol dito kay DOJ Secretary Boyeng Remulla na gusto niyang pumalit as ombudsman dahil ang ating current ombudsman, Ombudsman Martires ay magre-retire na po ngayong buwang July sa 27. Marami po ang nagko-question dito mga kababayan dahil siyempre marami naman po kasing questionabling mga ginagawa itong si DOJ Secretary. Unang-una na po, mayroon pa siyang reklamo sa ombudsman pero gusto niyang siya ang maging ombudsman, di ba? So tanong po natin yan, wala po bang conflict of interest yan? So, yun ang unang tanong. Pangalawa mga kababayan, ano po ba, pwede ka po bang maging bastonero po, kumbaga? Kasi maraming nagrereklamo kasi nga po maraming mga desisyon si Boyeng na kino-question natin. Di ba? Katulad po nung kay General Bantag na lang. Kumbaga, hindi pa nga nakakarating sa sa korte, to him ay parang dahil sa public trial ang mukhang nangyari, to him parang guilty na po yung tao. Ngayon po, ito pa, yung ginawa niya kay Tatay Digong, yung parang almost single-handed niya, siyang nagbigay daw ng clearance, di ba? Na ma-arrest itong si Tatay Digong. Di ba? So, pagdating naman po doon sa dapat, kung gagawin lamang po ang tama, dapat dinala si Tatay Digong dito sa competent judicial authority. Sila na rin daw po. So si Boyeng na po ang nagbigay ng clearance para ma-arrest si Tatay Digong. Tapos siya pa rin po, mga kababayan, ang tumayo as competent judicial authority na hindi naman dapat. Kaya nga po, di ba, siya ay sinampaan, may reklamo sa kanya. Sa kanila, kay Torre, kay Lacanlao, sa kanya, kay Marbel Payata, mayroong reklamo dyan sa ombudsman. Dapat sana, hindi ka maging, kasi siya po ay very, very political na mga kababayan. Dapat hindi yung politician ang ilalagay dyan. So, panoorin po muna natin itong video and then more mag-comment ulit tayo. Panoorin po natin ito. Dahil sa mga tanong sa kanya, baka may conflict of interest. Hindi daw. Paano daw po yung, yung tinanong din siya sa tungkol sa pag-aresto kay Tatay Digong? Parang wala lang. So, parang wala talaga siyang, parang walang nangyari, it was okay, everything na ginawa niya. Ang isa pa, para sa akin, para siyang walang puso, kasi tinatanong siya noon tungkol kay Tatay Digong, sabi niya, andun na siya dandil na. Kaya sabi ko, dandil na rin siguro ito, dahil according dito, sa video na to, ay kinausap na niya si BBM. So, ito po. Pakinggan natin ito. And then tayo ay mag-react. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakarap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit po? Hindi po ba it was illegal? Di ba? Sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boyeng Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. He has a lot to offer daw po. Alam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Tuloy kaya ako nasabi Dandel. But anyway, Dandel, kasi siya si Mr. Dandel na, di ba? Yung sinabi niya kay Tatay Digong. Nandun na siya Dandel na Parang, di ba? Sinurrender po ninyo, sir, ang sarili nating citizen. Second of all, sir, ngayon sinasabi mo
na wala kahit isang ebidensya. Ikaw lamang po ang narinigan ko na walang ebidensya pero may crime. Imbes na walang ebidensya, walang crime, sa'yo walang ebidensya, kaya hanapan na lang natin, ibigay na lang natin sa banyaga. So yung mga ganun po, mga decision, sir, na ginagawa po ninyo, imbes na pauwiin si Tatay Digong, kasi sabi po nga ninyo, walang ebidensya. Walang ebidensya at nasabi mo pa na parang inakusahan mo pa tuloy yung mga pulis na yung kung sino man yun na sinasabi mong sinira or dinestroy. Yet, hindi ka naman po nagbibigay ng paliwanag. Sino po ang nag-destroy? Bakit dinestroy? Kailan po dinestroy? Nakita po ba ninyo? O sinabi lang sa inyo? O ginagawa lang po ninyo yan para ma-justify na nandoon na si Tatay Digong? Once again mga kababayan, siya lamang po ang narinigan ko na isang abogado, na isang DOJ secretary na sinabi niyang walang ebidensya pero may crime. Di ba? So ano po ang ginagawa ninyo sa sarili nating citizen? Tuloy. I told a mutual... And by the way, walang ebidensya. Mahihirapan sila. So tawag na lang tayo ng banyaga. So isurrender na lang natin ang citizen. Yung po bang mga ganon desisyon? Kaya tanong ko, para saan po ito? I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa na Wala lang. Wala daw problema. So, pwede yun. Kung sa iba yun, mga kababayan, wala na yan. Hindi na pinag-uusapan yan. Kailangan kasi clear eh. Malinis eh. Di ba? Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate. Okay lang yun. Yung pong mga ganyan, as if wala po kayong puso. Sinabi ninyo walang ebidensya. Sana pinauwi na po ninyo yan. At aminin na lang na either nagkamali o talagang wala talaga. Kaya nga po hindi nyo nasampahan dito sa ating bansa. Dahil wala nga. Diba? So wala kayong makita. So isinurrender ninyo sa banyaga. Yung pong napakalaking question na nadesisyonan ninyo. Not properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. I don't think so. Ang termino ng ombudsman So pag sinabi niya, sinabi niya. Pag sinabi niya, sinabi niya. Katulad nung kay General Bantag. Public. Lagi nasa harapan ng media. To him, sa pakiramdam ko, guilty na yung tao. Kahit hindi pa nakakarating sa korte. Yung mga nangyari kay Kong Teves. Kay Atty. Harry Roque, mayroon daw 3 passport. Yung mga ganun ba? O yung kaso ni Pastor Gibuloy, na na-dismiss na sa DOJ, na buhay. Diba? Yung po mga ganun. Kaya ang tanong ko, ito po ba? Tanong lang naman ito. Is to protect, gusto mo maging ombudsman ka dahil is to protect si Bongbong Marcos now and then after 4 years more after, kasi 7 years ka po dyan eh. At ito pa, ito kaya ay isang magamit kaya ito laban kay BP Sara?
Tong 7 taon, walang reappointment. Yan. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman. Kaya nitong magsuspende at Yan, pakinggan po ninyo, makapangyarihan. Kaya nitong magsuspende, magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno. magsuspende at magpatalsik. At pwede rin mag-imbestiga kahit walang nagrereklamo. Gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go, pwede itong magsagawa ng investigasyon. May reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan. Kaya po ba yan ng isang taong very, very political? Labag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa Ano daw? Impeachable official. itong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa na hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? Ano nga kaya? Have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Para sa GMA Integrated. Yun nga po mga kababayan. Again, nakausap na raw niya si Bongbong Marcos eh. Alam po naman ninyo yan di ba? Na yan pong dalawang yan ay magkaibigan po yan. Si Boyang Remulla nga nagkukwento niya noon. Talagang magkasama sila noon palagi. Isa pa mga kababayan, ang tanong ko lang dito, ano po ba to? Ang concern ko lang po dito, dahil nga po sa mga desisyon niyang ginagawa, ay meron pong nadidihado dito, meron pong nasasaktan. Parang hindi na niya nakikita na meron pang batas. Doon na lamang po, very, very big example po sa ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi po yun naisip talaga na magagawa ng administrasyon na to, pero nagawa ni Boyeng. So tanong ko po, I hope, Sir, na hindi ito magiging parang hindi magiging parang ikaw yung gagawa ng mabubombard po ninyo ng kaso ang mga Duterte at ang kanyang alay. Katulad yung sinabi, napaka-powerful po ninyo. DOJ ka nga po ay napadala, very quickly nakuha si Tatay Digong eh. So ano pa kaya yung iba? So sana mga kababayan ay mag-isip-isip muna si Bongbong Marcos para hindi masabing talagang ito ay para sa proteksyon ninyo. Dapat ito ay para sa tao. Siya po ay, again, sinasabi dyan, napaka-powerful po nito. Para sa akin mga kababayan, mayroon siyang issue sa ombudsman. Nandyan ang issue kay Marvel. Ito po ba ay para sa kanila? Para sa inyo? Kasi nagtatanong lang po. Kasi, again, maraming concern po. Ito po ang isa. Pakita ko sa inyo. Ito ay nakita lang natin noong June 30 po ito na-repost ni Attorney Topacio. Ito yung sabi. At hindi lang po ito, meron pang iba, ang haba na talagang concern po talaga na kung siya ay magiging ombudsman. Sa pinakita niya the whole time na siya isang DOJ. Ito po. No, Remulla must not be ombudsman. Justice must begin at home. Former DOJ Secretary, Bakit former? DOJ Secretary Remulla cannot be entrusted with the nation's anti-corruption watchdog role while he's under active ombudsman investigation.
yun na nga po. Iniimbestigahan siya. Pinasagot na nga sila po, di ba? Kaya lang humingi sila ng extension. So, extension hanggang ngayon ewan ko ano nangyari na doon sa pinapasagot sila tungkol nga po sa sa nangyaring pagkuha kay Tatay Digong, di ba? Ito po, Ombudsman's Investigation 4 ito. Murder, graft, electoral manipulation, and institutional abuse. Hindi ko alam ito, pero alam ko na itong si General Bantag, long time ago, ewan ko kung nandiyan pa siya, sinampahan talaga siya ng murder. Kasama si Katapang ba yun? If we value democracy, transparency, and fair play, the answer is clear. Crispin Boying Remulla is categorically unfit to serve as ombudsman. Not now and not ever. Until every single complaint against him is resolved, cleared beyond doubt, and accounted for. So marami po ang talagang nag-concern dito kasi nga po, paano na po yung kanyang issues sa ombudsman? Hindi man lamang po ba yan naisip ni SOJ? Kumbaga, kahit konti man lang delikadisa, kumbaga. At saka ito pa po, again, siya lamang at inuulit ko, siya lamang po ang naringgan ko na isang abogado ng DOJ Secretary na nagsabi publicly na walang ebidensya laban sa sinasabi sa inaakusa nila sa kay Tatay Digong. Yet, ang ginawa nila, imbis na sabihin nila na walang ebidensya, walang crime, aba, kumuha sila ng banyaga na sila na lang ang bahala. Hindi ba sabi niya, give up na sila, ipinaubaya nila sa ICC. Bakit ganun po? Tapos ngayon siya ang magiging ombudsman. Di po ba? Paano tayo makakasiguro? Kasi dito mga kababayan, ito lang ang concern ko. Baka mamaya, lunurin ng kaso, ng reklamo si VP Sara para hindi makatakbo sa 2028. No, marami pa po diyang iba na pwede, na talaga, lalo na po yung mga retired na na mga associate justices. Marami po diyan, 'di ba? So, hindi ko alam kung ito ay done deal na talaga. Kasi nga po, again, kinausap na niya si Bongbong Marcos. Diyos ko po, Lord have mercy on us. Ito pa. Kasi hindi po talaga mga nagtutugma. Ito, tingnan niyo to. July 2023. Sabi niya, we are now no longer members of the ICC. Ayaw po natin na may ibang bansa na nakikialam sa sistema ng hustisya ng Republika ng Pilipinas. Hindi tayo kolonya, hindi po tayo teritoryo ng isang bansa na nais makialam sa atin. Yan po ay 2023, 24-25. 2 years ago. Yan ang sinasabi niya. At marami rin dito ay sakop din ng laro ng politika. Na naroroon sa buong mundo ngayon. May kanya-kanyang kampo ang politika na pinaninindigan ng maraming tao at isa yan sa dahilan na nakikita namin sa ICC na mayroong political agenda ang mga taong nais makialam sa kalayaan ng Republika ng Pilipinas at sa ating sovereignty. Ano na po yan, sir? Nasaan na po ang isang salita? Nasaan na po yung paninindigan natin?
Sabi ni 2019, nakaalis tayo sa ICC. 4 na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Pero mga kababayan, itong pagbabalik sa ICC ay pinag-uusapan na. Hindi natin mga alam, mamaya dandil na rin ito because napakahirap po talaga nilang paniwalaan na sa dami nilang sinabi na hindi naman pala tinutupad. Pwede ba yung babalik tayong bigla dahil may nagpapatalon sa atin? Hindi. Pag-aralan natin itong bilang isang bansa, we are better than that to just jump into the fray because somebody say we should. So tanong ko po, I hope po na ito ay hindi maging daan para bugbugin ng kaso, ng akusasyon ang BP Sara at ang kanyang alay. Hindi po sana ito maging daan para ito po ay maging ikalugmok lalo ng ating bansa dahil nga po sa mukha na I hope na hindi po ito pag-protection lamang kay Marcos at now and then 4 years after na mabumaba si Marcos sa kanyang pwesto. I hope po na ang ating demokrasya ay hindi mamatay dahil po sa sila na nga ang merong pwesto. Katulad sabi niya, pag siya'y napiling ombudsman, meron na siyang magiging nakuhang pwedeng ipalit sa DOJ. So, sila na. Kapatid niya nasa DILG Secretary, siya magiging ombudsman. Siya kung sino man yung pipili niya. Si Presidente, kaibigan niya, nasa inyo na pong lahat. Diyos ko po, wag naman po sana na mawala na ang demokrasya. Wag naman po sana na mawala na talaga ng karapatan yung mga hindi nila kaalyado. Kasi, mga kababayan, concern po talaga ito. So pag-usapan po sana po pag-usapan ninyo, isipin nyo, yung mga ginawa ni DOJ, kaya po ba niya maging walang pinapanigan? Kaya po ba niya yan? Kaya po ba niyang, kasi very political, nasa politics na po siya pagkatagal-tagal na, kaya pa po ba niya na hindi siya na maging, pero very political talaga siya eh. So I hope po, Lord have mercy.